Oh, eto Dayan, it's Wednesday na naman. So, ibig sabihin, it's Pets Day. Kaya naman, isang cute na pet ang makakasama natin this morning. At para malaman natin yan, narito panoorin nating lahat. Para sa mga reptile lovers, nakakaengganyo talaga ang pag-aalaga ng mga tortoise. Bukod sa sila ay maamo, hindi rin sila masyadong demanding alagaan. Pero alam nyo ba na life commitment ang pag-aalaga ng mga tortoise? Dahil may ilang uri ng tortoise na kayang mabuhay ng mahigit 80 taon o 80 years in captivity. Kaya naman sila ay kinikilala bilang longest living land animals in the world. Dahil dyan, ay aalamin natin kung paano ang tamang pag-aalaga at ang iba pang impormasyon tungkol sa nakakamanghang pet na ito. Ngayong Wednesday, Pets Day. At yung ganyan, nakakasama po natin ang tortoise owner na si Mary Chris Go. Chris, good morning! Welcome Good morning! to Rise and Shine. Hello, good morning! Uy, Chris, ipakilala mo naman sa amin yung alaga mo. Ano bang pangalan niya? Hi, so siya po si Frap. Si Frap. Opo, bali, baby pa lang po siya. 5 years old po na tortoise. So kata tortoise po. 5 years old ito, Yes si Frap. po. Pero ang laki na niya. So, lalaki pa yan? Opo, bali, if meron po kayong palanggana, gano'n po siya magiging kalaki. Oh, wow! Ang laki pala nun. Okay. Opo. So, At saka, di ba sabi kanina, kayang umabot ito ng hanggang 80, even 100, di ba? Hundreds of Pwede. years. Of course. Opo. Ikaw bilang owner ng tortoise, may mga routine ka ba? Like, tinuturuan mo ba siya magbilang? Ang hirap naman, no? Kaya nga. Ano ba yung mga routine na ginagawa mo bilang owner? Isa po sa cute na character po or characteristics ni Frap or ng tortoise, alam niya po pagka nandiyan na kami. Ah, talaga? Paano? Ano yung signal nila? Nararamdaman po nila na andyan na kami sa bahay nila. So, lalapit na siya, magpapahimas na sweet. siya. Okay. Tapos, and since meron po kaming baby sa bahay, sabay po silang lumalaki. that's Opo. cute. Meron silang picture na baby pa sila and then ngayon, playmates na sila. Okay. And hindi po siya harmful. So, hindi siya kinakagat or ano. And super playful po niya kasama yung mga dogs namin. So may iba ka pang alaga sa bahay nyo? Yes po, opo. Ano yung mga alaga mo pang iba? Meron po tayong Aspin, meron po tayong mga Corgi. So, yun po yung mga playmates niya. Ang saya sa bahay nila, Chris. Ano nakatuwa, friendly pala tong si Frap. Ay, Kalaro yung mga aso. nilalambing. I mean, ginaganyan mo yung Nafe-feel po niya yan. Ang ganda ng kanyang, what do you call this ba? Shell. Shell. Yung shell niya. no? Opo. Hindi ba siya mataray? Mino-moisturize mo rin? Yes po, kailangan po siya ilagyan ng petroleum jelly. Petroleum jelly? Yes po, kasi madadry po yung shell niya. Okay. Ganito ba rin yung kay Bretman Rock? Yes po. Oo, Bali, diba? meron po siyang baby brother. Yun po, kamukha nung kay Bretman Rock or kay La Solen Yusef. Yung red foot. Opo. Paano ba inaalagaan yung tortoise? Ano yung mga pinapakain mo sa kanya? Very low maintenance po talaga yung mga tortoise. Kasi, lalo na po sa amin, taga-probinsya po kami. So, libre lang yung talbos ng kamote, yung kangkong. And then, favorite po na yung gumamela. Yung flowers ng gumamela. Yun. Tapos, ang carabao grass. Yun. Yung mga protein po niya is puro leaves. Every day, kailangan pakainin. Yes po. Tapos, aside po sa leaves, meron siyang mga nireseta po ng doktor na kailangan po niya ng mga pellets na para sa tortoise talaga. Okay. So siguro kung sa mga gustong mag-alaga ng tortoise, ano yung mga unang dapat nilang malaman? Siguro po, lalo na nung kinuha po namin siya ng baby pa siya, which is ganito lang siya kalaki compare ngayon. Halos 5 times na po yung ano niya, yung size niya. So, para talaga po siyang nag-aalaga kayo ng baby. So, kailangan naka-incubate siya. Ay, susya. Hindi siya pwedeng malalamigan. Tapos, malinis yung surroundings niya. Yung mga kinakain niya, dapat po nakabantay ka. Kasi baby pa po siya, hindi niya alam na, kumakain pala siya ng bato or ng madumi. Kailangan po filtered yung water niya. Ay, ganun. Okay. Opo. And then, meron po May siyang pedyo vet. din ba siya? Yun po ang Bet, pinaka-challenging sa part ng pagiging tort mom kasi
Yung mga vet po natin dito or available sa amin sa province, cats and dogs po yung expertise nila. Kaya po, niluluwas pa po namin siya dito sa Manila para lang po magpa-doktor, magpa-check up. Saan ang probinsya ninyo? Nueva Ecija po. Okay. So, from Nueva Ecija, pupunta ka pa ng Manila. Manila. Yes po. Para ipa-check up itong si Frap, ano? Meron din siyang kapatid, ano? Yes po. Bali, yung baby brother po niya is yung redfoot namin na tortoise din siya. Ilang taon Male. na yon? Same lang din po sila. Kaso, unlike po kay Frap, hindi po siya lumalaki. Ay, ganun. Opo, May pero mga tortoise ganun. din siya. So may mga iba't ibang klase. Yung iba, sobrang lumalaki. Yung iba, hindi naman sobrang lumalaki. Opo. Bali, Okay. ito po, baby pa siya. Lalaki pa siya ng times 10. So, hindi ko na nga po siya mabuhat ngayon eh. Oo. Masyado. Ano siya paggalagala lang sa bahay? Ganun. Opo. Minsan po, pagka kaya niyang buksan yung gate, lumaano siya, nagka-climb siya doon. Ay, ganun. talaga? Opo. Okay. Magkano raw usually ang isang tortoise? Nabili po kasi namin siya nung pandemic, so hindi po namin alam kung magkano yung market ngayon. Dalawa po kasi sila nun, nasa 75. Yun. 75,000? Yes po. Okay. Nung time po na yun. Ayun. So, hindi ko po alam kung magkano na siya yung ngayon. So nagsimula ka mag-alaga ng tortoise during pandemic. Yes po, actually ano po siya, influence ng mom namin. Kasi meron po siya mga ina-adapt na mga water na turtles, yung mga nasa, doon po kasi sa probinsya namin, meron mga pagala-gala na turtles, sa mga patubig, kasi may bukid po, patubig, gano'n. So may mga pagala-gala na gano'n. Yun, tapos parang gusto niya, sige, parang ang sarap magkaroon, ang cute magkaroon ng tortoise kasi mapapamana mo siya sa apo ng apo mo. Oo, kasi hanggang Yun. 100 years old eh. Hindi naman nangangagat. Oo nga. Ako po nakagat na niya kasi sinusubuan. Okay. Very clingy po kasi ako. Sinusubuan ko siya ng treats, ng mga leaves. Pero ganon. hindi naman Oo. nakakasugat. Paano yung response niya pag halimbawa may lumapit sa kanya na hindi familiar? Wow, hindi Matatago familiar. po siya. Ganun. Very introvert and Pwedeng scared siya. hawakan yung may ulo part Parang dito. kahoy. Baka po Baka makagat. Ako po, ayan, kahit Ganun. pwede. Nagtatago na siya. Opo. Baka Bumabalik yung nasa-shy na ulo siya. sa loob. Okay. So, paano malalaman kung natutulog na? Kung matutulog na. Natutulog. Nakapikit po siya. Ganun. Tapos, So, ang cute! Parang tao. Tama nga naman. Oo. nakapikit po siya. Pero, pag tulog siya, relax lang siya and hindi siya nakaano sa shell. Nakatago sa shell. Tulad niya lumalabas yung ulo niya. As in, Paano? nakalay down yung head niya, tapos relax na relax siya. Nakaganon siya talaga. Nakapikit mata niya. Hindi siya dilat. Tama naman. Correct. Okay, so ano na lang yung social media accounts para masubaybay ng bonding moments niyo? Nakita po kami sa TikTok, doon sa may personal account ko. Pero meron po kasi siyang official Instagram account, which is yung Bahay Aso. Bahay Aso po yung name namin sa Instagram. Ayan. Uy, thank you for Oo, joining us thank dito you. sa Rise and Shine Pilipinas. At next time, dalhin mo naman si Coffee Jelly. Yes po. Tsaka yung mga corgi mo, tsaka mga Aspin. Alright, thank you very much, Chris. At syempre kay Frap. Na nakabanding natin Ang cute. ngayon.